araw po mga kababalik po sa Pinilangan Lakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Tingnan po natin ano po magagawa po natin sa araw po na to. Yan yung po po minsan. Sa enjoy lang na po natin ang araw. Medyo mahamog at malamig po ang panahon po ngayon. Natural po ito pag natatapos po ang buwan ng Hunyo. Maganda rin po ito kasi kung nag-uulan po ngayon yung Hunyo sa July po, nako, siguradong marami po magtutubuan ng kabuti. This season po I think marami pong tutubong kabuti. Titingin-tingin po tayo ngayon sa mga shops ng mga garden materials at sa tinda nagtitinda po ng mga Asian products. Kung ano po makikita po natin. Marami na po nagbebenta ngayon ng mga sale na mga punla po. Gulay po, punla ng gulay. Kasi gusto ko hanggang September may maaani po ako. Mag-aayos pa rin po ako sa garden. Gusto ko po mag-expand para sa radish and lettuces. Ayan po. Pinamimigay na po yung ibang punla po na pa. Hindi pa po patay po yan. Tumubo-tubo pa rin po yan. Ayun, oo. Yung mga bagong tubo. Kasi late na. Pero pag tinanim po ngayon, yung potatoes yung maaani po ninyo sa September. Pero okay na. May tanim na po kayo. Ako na po masyadong marami. Ito pa yung sinasabi ko. Yan, ang ganda ng mga punla. Kaya lang, pampi na yun. Kamatis. Naku, may greenhouse lang ako. Lahat po 50%. Ito po, lahat po. Iba, 50%. Saka minus 40% na. Ito, sili. Naku, minus 50% kukuha ko nito. Ayan, mga pepino. Kukuha ko niyan. Ganda. Ito, maganda tong sili na to. Ang dahon nito masarap sa tinola. Ito, itong sili. Tatapakita ko po sa inyo. 1 euro something na lang po. Oh, may mga bunga na. Itong pepino, open place. Kesa ko pizza. Binaka ng sulit kesa pizza. Ito, open ground cucumber. Kuha din po ako yan. Ano pa ba? Mga bulaklak, hindi na kukuha. Sayang lang, yung mga matay lang sa amin. Tingnan natin kasi minsan pala may po dito, kamote. Opo. Ayun. Kamote. Ay, mahal naman. Lagi ko nga sa mini greenhouse ko. Dadami to. Kukuha din ako. Sarap din to. Nasa lilim kaya hindi lumago. Yan po dito. Di ba? Sige, pipili na po ako. Ganda ng strawberry. So, ang daming bunga. Grabe, mga bagong deliver. Sarap dugas. Bawal po. Ito po yung sili. Pag lumago, ganito po itsura po. Ang kamatis. Ayan. Medyo mahal din itong mga ito. May 10 euro. Ayan. 2 euro each itong sili. Tingnan naman po ninyo. Diba? Sa ibang shop, sa mahal po nito. Kuha po akong 3. Kaya po ito titira ko syempre doon sa ibang gustong mamili. Huwag pong maging gahaman. Kahit gusto pong kunin lahat. Kasi iba, pag pumunta po, ito kuha din po ako ng itong sili na, ito may bulaklak na. Lalagay ko ito sa lalagay ko ito sa mini greenhouse. Tapos tatanim din po sa mini greenhouse ng ng ba to? Dito may bulaklak ito. Sayang naman hanggang September po may maani. Tapos nagtira pa rin po ko ng isa para sa mga ibang dito. Sarap po yung dahon ito, di ba? Sa tinola o sa iba pa. Yan. Grabe, kala ko patay kanina yung squirrel. Nagsasambat pala tapos kumakain ng damo. Nagsasambat po yung kanina. Kaya nakabulagta pa. Cute. Ayan po mga kabayan, dito na po ako sa backyard ko. Kita po ninyo, bilis po tumugulat. Pero gusto ko po
nagugubat. Bumili din po ako ng mint para pag nagchatsapo ako dito. Itong mint, perennial po yan. Tutulog sa winter tapos gigising, tutubo po ulit sa spring. Ayan. Yung pipino po, doon ko po ilalagay saka doon. Ito medyo okay na palaki pero dadagdag ko pa rin. Saka yun doon. Lilinisin ko po yung ilalim, yung mga natutuyong dahon. Grabe po dito, no? Napakatahimik. Yan. Ako palalagay yung dalawa. Tapos sa doon. Pero lilinisin ko muna. At dito naman po sa ating planters, diyan ko po lalagay yung mga sili kasi hindi po pwedeng malamigin po yung matetepok. At magtatanim din akong pechay sa gitna. Ayan po, nasa likod po yung mga kangkong. Hindi po tumubulat ng kangkong kasi lumamig po. Pero okay lang, at least may maani yung kangkong, di ba? Bell pepper po yata itong sili na to pero okay lang. Sana mag-produce po. Ito kasi may bulaklak na. Tapos dito, ewan ko kung sisingitan ko pa ng pechay. Kung tutubo pa rito. Hindi na siguro. Wala nang space kasi pag lumaki yung kangkong saka ito, magsasuffer lang yung pechay. Okay na po siguro to. Medyo igigit na ako. Yan. Para usad ko nga. Usad po natin kasi para patakpan ng maayos ang greenhouse. Hindi lang pagtatanim po ng ng pechay. Wala na po space eh. Sensya na. Taba yung lupa. Naglamig lang kasi mga panahon eh. Ang panahon, hindi mga panahon. Yan. Basa pa yung yung lupa, hindi ko po muna didiligan. Dahil nabungkal ko po yung lupa, pagre-release po yan ng moisture. So mas magugustuhan ng sili. Mag-create ng humidity, yung singaw na init. Bukasan pa yun dito pag sobra init. Ngayon medyo chill ang weather, maulap. Meron pa pala akong sili, 3. Tama, singit ko dito. Ayan po, inuasad ko lang yung sili sa gitna. Yung malilit lalagay ko pa sa gilid. At least punong-puno po yan. Mapapakinabangan natin yung greenhouse, di ba, ng maayos. Ito, yung siling parang bell pepper na maliliit. Ganda po pag magtatanggal po kayo ganyan Yan, okay lang ito na. Ito, maganda magiging tubo po dito. Naku po. Gusto nga mabuti. Gusto po natin yan. Yan. Sarap po ng pakiramdam yung gando. Tapos kahit maliit yung space po ninyo, marami kayo tanim na malalamon. Diba? Masarap sa pakiramdam kaya.
bunga nito, ang daming bunga, isang mabuti. Hindi siya ma-disturb, yung hindi maistorbo. Yan. Yan. Sabi ha? Kahit na lumago siya ng lumago dyan, lilinisin ko yung ilalim niya para hindi mag-mold. Yung ilalim po, pag may mga dahon na bulok na, tanggalin nyo. Tulad dito, oh. Tapos yung mga dahon sa ilalim, tanggalin ko na. Lalo na dito sa malalaking sili. Para mag-focus po yung sa paglaki. Sayang yung dahon, sarap pa naman sa tinola nito. Pero okay lang. Yan. Mixin natin. Yan. Okay na po yan. Diba? Pag na ulit natin yung takip. May nabili po akong mint para pag nagtsatsa ako, 1 euro and something. Pero pag sa garden section kayo bumili nito, napakamahal. Ilalagay ko po sa pagitan nitong pasupo na to. Yung nga palang radish na maliliit na pula, tanggalin ko po. Inatake ng insekto kasi nasa lilim. Kailangan pala talaga dyan, naaarawan. Ayan po, tatanggalin ko po. Kapang hinayang po, tinutubuan ng kabuting ano. Wala na po. Binahayan na ng ano. Nilagay ko kasi sa ilalim to ng ano eh, ng malaking halaman. Mali. Alisin ko po tapos bubungkalin ko. Kasi mataba naman po itong lupa na to. Yan o, tumutubong kabuti. Kapag nasa lilim po talaga. Kasi siyempre, yung mga lupa po na to, galing doon sa matatabang lugar, saka yung mga compost, may dumi ng hayop. Bukalin po ninyo mabuti. Kailangan po matanggal yung ugat. Yan. Tatanim po panibago dito na ganun din, pero ilalagay ko na sa may araw. Ito po itatanim ko dyan, English breakfast. Yan. Sa kabilang side, sa both sides. Lalagay ko na sa maaraw na lugar. Di ba? Ayan, yung mga lettuce din po. Ilagay ko po sa maayos po na lugar. Mas maganda po ang tubo. Ito dito po ilalagay. Ito pong pipino po natin. Pag ganyan po ang tubo, matigas po yung ibabaw ng lupa po niyan. Kasi yung compost na lupa, may nagdidikit-dikit. May mga press din po kasi ng mga tangkay na pinong-pino. Pag nabasan lupa, tumitigas. Gagawin po natin dyan, ganito. Dali. Dali. Nahihirapan ako. Galing ko po muna yung aking kabuhayan. Galing kasi ako sa sosyalan eh. Yan. Tulugin lang po natin yung lupa sa gilid. Ayan po mga kabayan. Naglipat po ako ng 3 pechay bagay dyan para hindi masayang yung space. Kasi yung pipino medyo malnourished.
Okay po yan. Diligan ko na rin. Bagong lipat kasi. Bagong hugot yung ugat. Bumili po ang lupa. Pag lumaki po yung mga halaman, magdadagdag po ng mga lupa, lalo na sa paso. May ano po yun, compost, mas mataba po yun. Diligan ko po muna yung iba. Nandito sa gilid. Naku, bilis itong lumaki nito. Kapag magdidilig po kayo mga tanim sa kahit anong paso, diligin nyo pong mabuti hanggang sa tumulo po sa ilalim. Kasi pag yung basa lang po ibabaw, titigas yung ibabaw po niyan. So, hindi magiging maayos po yung pagtubo ng halaman. Hanggang sa tumulo sa ilalim. Di ba? Ito po ninyo. At kapag mga ganito po sa pagdidilig, huwag pong mataas yung pagdidilig. Kailangan nakatutok po. Yan. Para yung buto hindi po mag-spread o hindi po mata sa ibabaw. O, di ba? Hintayin nyo muna mag-settle down. Ibig sabihin, dumikit yung lupa. Saka po ninyo diligan. Ito kahit hindi sagad hanggang ilalim yung pagdidilig po ninyo. Kasi nung binakol ko yan, may moisture pa yung lupa. Okay na po yan. Didiligan ko na nga po yung iba. Ayan po mga kababayan, napakalaki po ng dilim. Mamaya po makikipag-plastikan na naman po ako. Hindi ko maabutan ng dilim kasi pupunta kami sa kabilang town. Ayan, di ba? Bes na, ano ko, nasa sako, punong-puno na po. Next week, makakanin ako dyan ng mga spinach. Ay, salamat. Ayan, nagkaroon na agad ng moisture. Yung sili, yung kangkong, lalaki po yun ang mabilis. Diba? Ito pong rhubarb, aanihin ko na po yan. Gagawa po ako ng pie. Baka sa Saturday. Diba? Tapos ito, ayokong nakatungtong siya sa lupa kasi magkakaroon ito ng mold. Meron ng patungan na kahoy sa storage. Ayusin ko po yan. Parang ilalim din, nadadaman. Ayoko pong patayin kasi yung mamamatay kasi yung damo. Ito okay lang. Muna sana umulan. Tahimik po, no? Kanya po dito. Ayan po, yung mga ano natin, no? Pechay Baguio. Dito ko po kinuha yung panla namin Pechay Baguio dyan. Yung tumubo. Kasi tapos nga isang piraso lang per hole o butas po ng planter. Kasi lalaki po yan. Laki po niya pag ano. Wala pong Pechay Baguio. Matatakpan yung ano na yan. Yung planter niya pag lumaki na.
Ayan po. Malago na po lahat. Sa mga susunod na araw, makakaani. Pwede na nga kumain ng lettuce pero ayoko lang muna. Baka ilipat ko po kasi iba niyan eh. Ayusin ko po. Lilipat ko po iba niyan kasi ma-overgrown. Diba? Yung zucchini natin. Bibili pong echas ng manok para pampataba po dito sa halaman. Yung patatas, yun po, may crack na yung lupa. Meron na pong mga usbong. Yan po mga kabayan. Maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa Pinilangan Lakbay. Diba? Kailangan po talaga ng tiyagaan sa pagtatanim. Kung saan po kayo maligaya, gawin po ninyo hanggang di po nakakaabala po ng kapwa. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless at palagi magandang araw. Laban lang!